Mahirap daw po ang pagiging isang pastor. Tama po ba? Agree po ba mga pastor? Mahirap po. Tama? Mga pastor's wife, pastora, mahirap po maging pastora. Tama po ba? Agree? O mukhang hindi hirap yung mga pastora. Walang masyadong nag-agree. Ina. Agree po? Pastors and pastoras? Amen. Mahirap po maging isang pastor. At mahirap din po maging isang pastor. Hindi ko po alam kung bakit madalas nakakaligtaan din banggitin na mahirap din po maging isang anak ng pastor. Mahirap din po maging anak ng pastor. May mga anak po ba ng pastor dito? Nagpastor na? May ilan. Ay, salute niyo po. Hindi niyo inatrasan yung calling ni Lord sa buhay niyo kahit na nakita niyo na kung gaano kahirap maging isang pastor at maging isang pastora. So, yun lang po yung aking sharing ngayon. Life of a pastor's kid. Kagaya po ng nabanggit ni Pastor Benny po kanina, we've heard of stories of pastor's kids na nagrebelde. Tama po? I believe may mga napakinggan po kayo, and some of you might even know a few. Tama po ba? And when we hear these stories, we ask, bakit kaya? Bakit naging ganyan yan? Anak pa man din ng pastor. At bakit nga po ba kaya? Sa palagay niyo po bakit po? Madami man po sigurong dahilan kung bakit nagrebelde ang anak ng pastor at tuluyan ng tinalikuran ang Panginoon. Pero ako po naniniwala na isa po sa pinakamalaking rason ay si pastor at si pastora. Si pastor po at si pastora. Ngayon, bakit naman po kaya? Yun yung nasabi ko. Bakit si pastor at si pastora? Ano naman kinalaman nila, di ba? Many pastors' kids view the ministry that God has entrusted to you as their rival. Kariban. Kalaban po nila, kahati sa inyong oras, kahati sa inyong resources, at higit sa lahat, kahati sa inyong pagmamahal. Nabanggit na din po kanina, di ba? Yung tipong kakainin niya na lang, ibibigay niyo pa. Tama po? Sabi ko nga po kay Pastor Art kanina, parang general experience po yun sa mga pastor, no? Kasi kahit po sa pamilya namin ganun. And sa lahat po ng mga pastors na nag-speak na po, narinig ko din po yung testimony na yun. And I believe all of you here has experienced that. And maybe you're still experiencing it at this very moment. Yung para na lang sa pamilya nyo, pero sabihin ni Lord, anak, ibigay mo yan. Mahirap man pero ibibigay mo kasi yun yung sabi ni Lord. Kahati sa inyong resources, at kahati din sa inyong oras. You spend hours and hours preparing your Sunday sermon and doing different ministries and outreaches that you no longer have time for your children. And yet you ask, Lord, bakit po sila nabaribara? Lord, bakit yung anak ko nagre-rebelde? Lord, bakit parang nag-iiba na yung ugali ng anak ko? The ministry, the church, is more important to Dad than me. You know, a lot of pastors' kids have felt this way at least one point in their lives. Mas importante ang simbahan kaysa sa akin. Mas importante ang ministry kaysa sa akin. At sinong anak ang ma-appreciate ang ministry na ginagawa ninyo kung ganito yung pakiramdam nila?
Bakit sila maglilingkod sa Panginoon kung ang ministeryo ang kumuha sa kanilang mga magulang? Why would they decide to surrender their lives to the Lord who gave the calling to their parents that took their parents away from them? Why would they? Nawala na po kayo ng oras para sa inyong mga anak. Your open communication and bonding time with your children is already gone, if there ever was in the first place. What if simula, wala na talaga kayong oras? Pinanganak lang sila, and then they grew up not having their parents by their side, not having the support of their parents. Now, hindi ko po sinasabing iwanan ninyo ang ministeryong pinapagawa ni Lord sa inyo. Hindi po yun. Kasi yan yung calling ni Lord sa inyo. But I want to encourage you to bring your children along in doing the ministry that God has entrusted to you. Ang madalas po kasi nangyayari, si tatay na pastor, si nanay na pastora, laging wala sa bahay. Ang daming Bible study sa iba't ibang lugar, ang daming ministry na ginagawa. So yung mga anak na iiwan sa bahay. And I heard a story from my dad before, just recently, that apparently, I don't remember, I think it was in the States, that 4 missionary couples, they leave their children in a dormitory para makapag-mission pa rin sila. Kung ikaw yung anak, iiwanan ka lang sa dormitory, kahit na marinig mo lahat ng miracle na ginawa ni Lord through your parents when they were on mission, would you appreciate it? Your parents was not by your side as you grow up. Wala sa special occasions, wala sa birthdays, wala sa graduation. Would they be happy? Would they say, "Oh Lord, thank you, you used my parents in service"? They don't feel like my parents anymore. They're just missionaries. No, they won't appreciate it. And you know, the sad thing is, ang tingin po ng kaaway sa amin, kahinaan. We are your witness. Kahinaan ninyo. Bakit? Imagine niyo po ito. Nasa isa po kayong battlefield. Ganyan. Mahilig po kasi ako sa mga medieval wars. Mas prefer ko sila kaysa sa mga bombahan ng modern wars ngayon. Kahit na medyo mas brutal ng mga panahon na yun. Imagine niyo po, you as the pastors, as our leaders, you are generals, and you fight on the front lines of the battlefield. Tama po? You're on the front lines of the battlefield. You are our leaders. But, meron pong lubid na nakatali sa bewang nyo. May lubid. And on the other end of that rope is a young kid. 5 years old lang. Naka-white na t-shirt, naka-black na shorts, naka-slippers. Nakatali sa bewang nyo.